What is up guys, Real Austin here. Welcome back to my channel. And for today's content, medyo nakakalungkot kasi nandito ako ngayon sa Bicol and supposedly dapat vacation and then mag-enjoy ako ng ride sana dito kasi I was expecting na medyo may mga magagandang days dito sa Bicol na mararide ko yung aking motor. Unfortunately, hindi ko nagawa guys. So, share ko muna sa inyo kung para saan tong content na to. Well, first off, nagdala ko ng motor dito sa Bicol from Manila going to Bicol. And sinakay ko siya sa pickup ko na Triton. So ang purpose noon is parang sabi ko maglo-loop ako dito sa sa Bicol. So from Legazpi going to Sorsogon and then going back, tapos siguro Tabaco City. So mga ganon, or Naga City. Ganon sana yung plano kong gawin. May unexpected na nangyari sa atin. Parang 2 araw ko lang siya nagamit. Yung una, yung parang test ride ko papunta ng Sorsogon. Wala akong masyadong video doon. Pero meron namang konti siguro akong na-save doon. Hindi ko pa nga lang na-edit. Pero ito yung pinaka-importanting part na nangyari dito sa motor. So ang motor ko nga pala guys na dinala dito, dapat CB650 na e-clutch para mas ma-enjoy ko yung ride. So actually nandito ako sa parang bakanting bahay, parang space dito sa amin sa Bicol yan. So naka-tiles yan guys, oh. Yan. So pinasok ko dito ko talaga to pinaparking para mas safe yung motor natin. So andito ngayon yung ating yan. So andyan yung XADB 750 na 2025 model. So guys, binili ko to ngayong taon lang. And ang odo nito siguro mga nasa 2,000 ganon, 2,000 plus. And bihira ako siyang gamitin, gawa nga ng syempre may mga auto tayo. So most of the time naka Montero tayo. Yun yung ginagamit natin sa trabaho. And then pag coding yung Montero, ginagamit ko yung sports car, which is yung MX-5 na Miata. And then sometimes gamit ko rin yung CB. And ito bira kasi medyo mataas kasi to. So ginagamit ko lang siya pag magpupunta ng Tagaytay, yung mga quick ride lang. Kaya ganun lang yung odo. So eto na, ginamit ko nung nakaraan. Nag-ride ako papunta ng Sorsogon, then nag-ikot-ikot ako doon. Tapos pag uwi ko ng Legazpi, nagpakarga ako sa Shell ng gasolina. Hindi ako dito, yung warning na wala ng gas. Hindi ako ganun. Kasi gusto ko yung pagpatak ng sa kalahati pa nga lang, kabado na ako eh. So gusto ko laging full tank yung motor kasi nga dito sa probinsya medyo malalayo yung lugar. So mas okay siya kung ganun yung gasolina mo, mas hindi ka kakabahan. So eto na nga. So pagdating ko ng Legazpi City, nagpagasolina ako sa Shell. Gasolinahan namin to ng tawag dito ng 95 na octane na So ayun, gumana siya actually nung
pagpatay ko nung makina, pag start ko, parang nag-hesitate siya na mag-start yung yung motor. Okay, so akala ko deads yung battery. Ito by the way guys, itong motor na to, laging naka tawag dito, yung parang yung battery tender, yung laging ganon. Lahat ng motor ko, yung ADV, itong XADV, and then ito yung CB650, lahat sila gumagamit ako ng ng battery tender. Kasi nga mas maganda yon kapag hindi mo masyadong ginagamit yung motor para hindi mamatay yung battery. So ito na nga, pagka gasolina ko ng 95 na premium ata ang tawag doon. Pagka gasolina ko, pinatay ko yung muna pala yung engine habang naggagasolina ako. So pagkatapos noon, in-on ko siya. Pag on ko, nag-on naman. Tapos pag start ko, medyo nag-crank ng konti. Tapos ayaw na mag-crank, pero may display. May display sa sa panel niya. So ang ginawa ko, in-off ko yung motor. Okay? So pagka-off ko, binigyan ko ng mga siguro mga 30 seconds, mga ganon. Pinatay ko muna, tapos 30 seconds, tapos in-on ko ulit, pinindot ko yung itong nasa middle na to. Ito. Pinindot ko yun, tapos pag pindot ko, nag-on yung dashboard. Inintay ko ng mga ilang segundo, makomplete lang yung parang, alam mo yun, yung parang screen niya na mag-display doon lahat. And then, saka ako ni-start. Pag start, nag-start naman. Okay naman. Di, nakauwi ako dito sa bahay. Tapos, dahil nga nasa biyaya ko, di, kinarwash ko muna to. Parang minotor wash ko muna. Inugasan ko muna yung motor kasi nga, may mga putik-putik akong nadaanan. And, wala akong masabi dito sa motor na to guys ha. Napaka-swabe talaga nito. Kung mga long ride lang naman ang pinag-uusapan natin, isa to sa mga best bike na masasabi ko. Kumbaga, kung ayaw mo mag GS 1250 or GS 1300, ito yung end game para sa akin ha. Ito ang end game ng motor na pang dual sports, pang road, pang off-road. Eto na yun guys, all terrain, pwede to, okay to. So, eto lang ang frustration ko. Di, umuwi ako, minotor wash ko and all, lininis ko siya. Tapos, ginarahe ko na siya dito. Dito ko na siya ginarahe. Knowing na wala ditong daga. Wala ditong daga. Ang daming pusa si mamita, yung mama ko. Maraming pusa dito sa labas. So, wala talaga ako nakikita kasi yung Montero ko nga sa labas, wala talagang bakas na may tumutungtong na na tawag dito ng mga daga dyan sa labas. So, wala talaga. Tapos, following day, eto nang malupit. Linabas ko. Siyempre, may rampa tayo dyan, guys. May rampa. Ginagamitan ko ng rampa yan. Yan. May rampa kasi nga, dito sa baba, guys, medyo may may gap yan. Yan. So may gap yan dyan. Hindi mo talaga ito maaakyat dito kung wala kang rampa. So shout out nga pala kay Rakyo na gumawa ng aking steel ramp na medyo malapad. So ito na, binaba ko to dito sa labas and then planning sana for a ride kasi nga ang ganda ng weather, sobrang ganda. It's been raining for ilang days, tapos nung umaga following day gumanda yung weather. So syempre pag magandang weather, ride yan, di ba? Mag-ride ka. Nilabas ko na to ngayon guys, nilabas ko na.
Ayun. So, trinay kong in-start. Trinay ko na ano na i-on yung motor. However, hindi nag-on yung motor. Pero naka-green siya, guys, ha. O to. Oh, green, 'di ba? Kahit yung sa taas green eh. Oh, naririnig nyo naman na nagre-respond yung motor. So, dapat pag naka-green to, guys, dapat pag naka-green tong ilaw na to, ibig sabihin, pwede mo siyang pindutin dito. Pag pinindot mo yan, dapat mag-on na yan. Oh, pinindot ko na, guys, walang display. 'Di ba? So, medyo siguro hindi ko masasabing medyo, masasabi ko talagang disappointed talaga ako ng gusto sa motor. Wala akong ibang pinapakalikot dito sa motor na to, kundi Honda lang. Wala to, hindi to pumapasok sa mga nagre-repair ng mga motor. Hindi. Dito pumapasok sa mga nagre-repair ng motor, guys. Actually puro Honda. So ang unang touch nito, ang unang pinagawa ko dito, guys, yung auxiliary light. Auxiliary light. Yan. Ito, auxiliary light. Hindi siguro nakikita sa video, pero may auxiliary light yan, guys. Yan. Tapos may crash guard yan, guys. Yan, crash guard. So, naglagay tayo ng crash guard dito. SW SW Motec ang brand. Tapos, ang auxiliary light natin ay CR4 na Gold Runway. Okay, so naglagay din tayo ng foot peg, yung parang pang yan yung pwede kang tumayo pag pagod ka na. Kasi yung yung stance nito, pag dito ka tumayo, medyo alanganin yung yung position mo. Kaya pag may ganitong foot peg sa likod, pwede kang tumayo, guys. So ayun na nga. So ayun yung mga basic na pinakabit ko dito. Naglagay din tayo ng mudguard tsaka yung radiator guard. Tapos yun lang, mga sliders lang yung pinalagay ko. So ang unang touch nito si Atelier Moto Atelier ata yun, yung katabi ng JT Triumph sa Caloocan. So sila ang gumawa nito kasi parang yung may-ari nun or nagmamanage nun parang connected din sa sa Honda JT Triumph. I don't know kung sa kanila din yun. Okay. So after nilang kinabit yun, ang history nito, nilabas ko doon sa di syempre bibigay na sa akin, di ba? Kasi bagong bili ko to. Tapos sinet up ko kaagad, and then nung nilabas ko nasa may part na ako ng Naiya X, bigla siyang namatay yung motor na to. So ni-rescue naman ako ng mga taga JT Triumph. Tapos right there and then sa Naiya X dun sa may Laybay na area, kung familiar kayo dun, isa lang naman na may Laybay dun eh. So ni-rescue nila ako kasi hindi na pumapasok yung cambio, yung 1 2 3, 'di ba? Normally dapat automatic yung nagshi-shift ng gear. Siya hindi na siya pumapasok. Tapos nung nag-neutral ako kasi nga in-stop ko yung motor, hoping na gagana siya. Nung in-off ko siya, ayaw na mag-start. So ayun yung mga yung mga previous history nitong motor na to. Ayaw na mag-start. Tapos pinahingaan ko ng mga ilang minutes, mga 3 minutes siguro, mga 5 minutes. Then after that, nag-start na, nakapunta na ako dun sa Laybay, tapos dun na nila ako ni-rescue. May kasama silang isang mechanic from JT Triumph, and then may dalang computer, tapos sinalpak dito sa
sa motor ko. And then, di ko alam kung ni-reset nila kasi sabi nila kailangan daw i-reset. Ayun, so gumana naman after. Tapos, syempre, kabado na ako nun kasi never akong naka-experience ng ganong situation sa mga motor ko wherein may pinagawa ako and then all of a sudden hindi nagagana right after na magpagawakan sa kanila. Kasi, ang mga pagkabit niya ng mga yan guys, kailangan babaklasin talaga yung fairings ng motor. So, no choice. Kailangan nila magtago ng wires doon sa loob ng motor. And maganda naman yung pakagawa. Maayos naman yung gawa ng atelier, moto atelier. And hindi ko lang talaga alam kung ano ang nangyari dito sa motor na to. Kung talagang may issue na rin talaga ba siya or baka may iba na problema tong motor na to. 2025 XADV, brand new, 2000 Odo. Never nilaspag, never binarubal. All stock. Yan, all stock makina niyan. Pati yung kadena ko, yung gulong ko. Yung gulong nito guys, grabe ang kapal pa ng groove. Sayang di nakikita eh. Sayang hindi nakikita yung kapal ng groove nito guys. Ang kapal pa talaga ng groove. Dahil nga, kung gamitin ko to, dyan lang, Cavite, Regalado, dyan, mga ganyan lang ang distance. Tapos puro ako sa Skyway, never akong dumaan sa mga service road. Kasi nga, syempre, medyo may kalakihan to. So, talo tayo sa singitan pagdating sa service road. Medyo frustrating lang talaga kasi I'm planning to let go ng isang bike and dalawa kasi yon. Basically yung ADV na 160 hindi ko talaga ibebenta yon kasi matipid talaga yon. For keeps na yon. Unfortunately, I have two bikes na pagpipilian ko, yung CB650 and then yung XADV. Ito na nga. So, ito kasi mas pricey ito kaysa sa 650. Kaya ako siya iniingatan guys. Kasi plano ko sana, ito sana yung 4 keeps ko. Kaso lang, ayaw na mag-power guys. So, naka-on na yan. And then, chinek ko yung fuse na nanditong part. Marunong din kasi ako magkalikot nito. So, nagpaalam naman ako sa Honda kasi since nasa Bicol ako, sabi ko baka kaya kong i-troubleshoot ng konti yung motor. So, una kong ginawa, tinanggal ko yung power. Chinek ko kung kayang i-reset that way para makita ko kung aandar siya. Wala, hindi gumana. Sabi sa akin ni Honda, ni JT Traya, try ko daw na mag jumper. Sabi ko, jumper talaga ba? Parang comedy kasi guys. Alam mo kasi yung para sa akin na kapag walang display pero nagre-respond yung motor, it's not sign na may problema yung battery mo. Lalo na kung walang display ganyan. Kasi normally kapag ang battery may problema, magdi-display siya pero hindi yan magka-crank, hindi yan mag-start, 'di ba? Ganun 'yun, 'di ba? So basic lang, doon lang ako umiikot sa mga parang logic lang ba? Kasi since di naman tayo baguhan sa motor, natawan na lang ako. So, syempre, since nasa malayo ko, ang ginawa ko, finalo ko na lang yung nila, yung sinabi nila na i-jumper ko daw. So, ginumper ko ngayon sa Montero. Bumili pa ako guys ng jumper. Alam mo naman yung jumper dito, 2,500. Binigay na lang sa akin 2,000. So, nakamura tayo ng 2,000. Still, 2,000 is 2,000. 'Di ba? Shout out sa 500 pesos Noche Buena. Ito 2,000 kable lang, puta.
Sorry for my word. Anyway, so inano ko, ginamper ko ngayon. Pagka-jumper ko, walang nangyari. Di tumawag ulit ako sa JT. Sabi ko, guys, walang nangyari sa mga sinabi nyo. So hindi talaga gagana yung jumper. So ang next nilang inano sa akin, sinabi kalasin ko daw yung fairing, tapos hanapin ko daw yung fuse and check kung may mga fuse na sabog. 'Di ba? So tiningnan ko na para malay mo naman, 'di ba? So tiningnan ko yung fuse, para sigurado tinanggal ko lahat isa-isa para ma-check kung may putol or what. Walang putol, guys. Walang putol, walang sabog. Pero ginawa ko pa rin na mag-try ng yung mga spare kasi may spare naman to dito. Trinay ko pa rin. And walang nangyari. Ay, nako, guys. So, ayun na nga. Medyo frustrating kasi anong petsa na ngayon? Tingnan ko nga. 24 na. Sana magra-ride ako. 2 times ko lang nagamit dito sa Bicol. Binayad ko pa yan, guys, from Makati going here, di ba? Para lang ma-enjoy ko yung motor ko. Pero medyo nasira sa akin si Honda, nasira. Ang parkingan ko, guys, walang daga-daga. Lahat ng mga parkingan ko talagang maayos. Kahit dun sa parkingan ko sa Cavite, maayos talaga. Kasi dun yung nakaparking yung sports car ko So, hindi talaga, I think, hindi daga yung dumali dito. May something talaga dito sa motor na to. Medyo disappointed ako dito sa ganito. Though maganda, sobrang ganda, kaso lang disappointed akong masyado. Where in fact, siguro kung tatanungin ako ng mga tropa ko, hindi ko i-recommend to. Kasi sa sobrang dami ng sensor, sa tingin ko, yun yung magiging problema ng motor na to. Sobrang dami nung nung pwedeng masira. So, yan. Unlike doon sa CB650, konti lang naman kasi talaga. So, doon lang nasira tong motor na to. Para sa akin sa inyo siguro yung mga naka-XADV dyan na walang problema. Masasabi ko lang, buti pa kayo. Yan guys, ang ganda niyan, ang bangis niyan, guys. 'Di ba? Nawala yung bangis, guys, nawala. Hindi ko alam kung nakatapak ata to ng sili. So ayun, hindi na nagpa-power yung yung motor. Kung sino man na magaling sa motor diyan, hindi ko alam kung anong problema nito, guys. Yan So by tomorrow siguro ipapapick up ko na to sa tao ko. Pupunta dito diretso ng JT Triumph. And after this, siguro bebenta ko na to, guys. Hindi ako magpo-4 keeps ng ganito. Hindi ako magpo-4 keeps ng ganyan kasi nakakaba kung nasa malayo kang lugar. Tapos masiraan ka ng ganito. Yung tipong hindi man lang gasolina, hindi man lang yung headlight, hindi man lang yung mga ilaw, hindi man lang yung fuse, 'di ba? Yung talagang hindi mo alam kung anong nangyari. Putik yan. Di ko alam kung anong problema nito, guys. Pero parang para sa halagang 800 plus 1,000 na ganitong motor na modelo. Parang parang nakabili ako ng lemon. Ay nako, guys, wala akong masabi sa Honda kasi yung click,
May click ako, may ADB ako, may CB ako, nakailang CB ako hanggang sa CB 1000R meron ako. Ito lang talaga guys, so ito lang talaga. Siyang naiiba. Butik yan. Anyway, so yun yung ano ko, yun yung Christmas, Christmas disappointment. Mamaya pa naman yung Christmas, pero yun yung grabe, disappointment ko sa motor na to. So, ayun lang guys, yun lang naman ang update. Yun lang yung pwede kong i-share. Sayang, ride sana yung i-share ko, kaso lang wala eh. Wala. Di gumana. So, papaayos ko to kay JT Triumph. Hopefully maayos nila ASAP. And then, after that, for sale na to. Goodbye na to sa akin guys. Di na to aabutan ng 2027. Benta ko to. 2,000 odo. So, kung sino man na makabili nito, swerte mo, di ba? Anyway, again, this is Real Austin. You always ride safe and peace!